unmoving love for Jesus Christ becomes too hard a task. When obedience means sacrifice, that seems too much to ask. That's when I learned that my own strength isn't really strength at all. And I find rest in humbleness when I surrender all. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness, when failure's in my human strength have weakened all my pride, and ruined hopes in fallen dreams have crumbled me inside. It's then by grace I finally see the strength of Jesus Christ. His victory is real in me. When weakness fills my life, in my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness, He is strong. In my needs, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness. Amen. Salamat, Dimple and Sister Charm sa inyong gikanta. Kung na-bless mo sa ilang special, say amen. Salamat kayo. Ang mga kanta no kay maghatag po ni sa tuwag mga pahinumdum ba concerning sa ato ang kuano Ginoo, kung sa siya kamay sa atong kinabuhi ug bisan sa ato mga higala unsay dapat o angay nga buhaton nato isip mga katawhan niya. Amen. So karong hapon dili ta magdugay na ang mensahe mga higala nga akong iwali karon is particularly para ni sa mga young people no, pero ma-apply po ni sa uban nga mga adults nga naa dinhi kay of course ang pulong sa Ginoo dili siya limitado sa usa ka klaseng mga tao. Amen. So ang pulong sa Dios para gyud sa tanan nga mga tao, pero I would like to address this message to all young people
nga naa dinhi karon sa ato ang simbahan. Tungod kay abi ninyo, young people, kamo ang target sa ato ang kaaway, no? Kada tuig pila kayang people mawala diri sa atong simbahan. Every year na ay young people nga mawala diri sa atong simbahan. Every year na ay young people nga matintal o mahulog sa sala. Every year may gala naagyoy madakpan ang yawa ng mga young people. Naunta masabtan ninyo young people nga ang Ginoo na siya'y maayo kay nga plano para sa imong kinabuhi. God is preparing you for His future purpose. So please, young people, watch your life, no? Take heed to your life. Bantayi ang imuhang kinabuhi, pag-amping sa imong kinabuhi. O paglikay sa mga bisag unsang mga dagway sa dautan. Kay kung dili nimo na siya likayan, sigurado gyud madaot maguba ang imuhang kinabuhi nimo. And God doesn't want that to happen to you. Yet nakita na to karon, daghan kayo mga young people ang nagahulog mga igsoon. Daghan kayo mga young people ang nadakpan sa tuang kaaway nato. Magamputa ninyo una, manindugtan ninyo tanan. Magamputa. Father in heaven, salamat sa aning time gihatag nimo o panalangini ang mensahe nga giandam nimo para sa amuang tanan. I pray Lord ka mag-istorya sa imong mga katawhan tanan dinhi, especially sa mga young people, Lord God, nga naa dinhi karon. Lord, help me as I preach and fill me with your Holy Spirit, and as I speak to your word, I pray nga magliho ka sa tagsa nga mga kasing-kasing sa mga katawhan nimo, ilabi na sa mga young people, Lord God, nga naa dinhi karon. Father in heaven, we commit to you this time of preaching, and may your name be glorified. O kining tanan amahan among ginaampo o ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat. Pwede na mo maglingkod. Karon bitaw no, sa ato ang panahon, makita biya nato no nga ang ginabuhat karon sa kadaghanan nga mga tao, especially sa mga young people, kay ilahang ginabuhat unsa tong maayo or tama sa ilahang pananaw nila. No? Kung unsa ang makita nila nga maayo sa ilang pananaw or maayo sa ilang paminaw, mauna ang ilahang ginabuhat o ang ilahang ginasunod nila. You know what? Naay giingon biya ang pulong sa Dios para sa tuwang tanan. In the book of Deuteronomy, palihog mga higala, iabri ang inyong mga Biblia ug atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomy chapter number 12. Pero dili kani ang mensahe ha, dili kani ang title sa mensahe. Okay, this is just a way of my introduction sa atuang mensahe nga paminawon karon sa Deuteronomy chapter number 12. Nagiingnan ta dinhi klaro kaayo sa pulong sa Dios sa panahon ni Moses mga higala nga ingon ani. Deuteronomy chapter 12 verse number 8. Dili kamo magbuhat sunod sa tanang mga butang nga atong ginabuhat. Dinhi niining adlaw ang tagsa-tagsa katawo sa bisan unsa nga matarong sa iyang kaugalingong mga mata. So ang gingon sa pulong sa Dios, dili kuno kita magbuhat sunod sa tanang mga butang nga atong ginabuhat. Again mga higala, ang atong kining kinabuhi dili siya hingpit. Dili hingpit ang atuang kinabuhi. So dili ta pwede magsalig sa tanan natong mga dalan, sa tanan natong mga pamaagi. Amen. So kung ang imuhang lawas o imong kinabuhi nay gusto buhaton, ayaw sa siya dayon buhata. That's why may gala kita gimanduan ta sa Ginoo to pray first, to go to His Word and seek counsel from the Word of God. Seek guidance from the Holy Spirit so He can guide us and He can direct our life. Amen. Para dili ta makuan ba, dili ta mo tipas, dili ta kanang masayop. Daghan kayog mga Kristohanon karon nangasayop sa ilahang kinabuhi because they follow their heart, they follow their opinion, ilang ginasunod unsa ang maayo ba sa ilahang pananaw nila.
And the Bible says, dili ka mo magbuhat sunod sa tanang mga butang nga atong ginabuhat. Ang tagsa-tagsa katawo sa bisan unsa nga matarong sa iyang kaugalingong mga mata. You know, in the book of Judges chapter number 21, iabin yung mga Biblia in Judges chapter 21, in verse number 25, sa panahon sa mga judges, walay hari sa Israel. And the Bible says, every man did that which was right in his own eyes. Kana ang nasa pulong sa Dios nga sa panahon sa mga hukom maghuhukom sa panahon sa mga maghuhukom ang tagsa-tagsa kuno ka tawo nagbuhat niadtong matarong sa iyang kaugalingong mga mata. Amin nyo kung ang atuwa lang kaugalingong pananaw ang atuang paminawon o ang atuang paistoryahon mga higala mura biyag tama tanan unsay nakita nato. Kaya nga naman, tanang makita nato kay Kuan Manggun, mao mong gusto sa atong kasing-kasing. Labi na kung naay mga buta nga ginaka-interesa nato diri sa kalibutan, naay mga buta nga gusto nato abuton o paon sa atong kinabuhi. Sa ato ang pananaw nato, maayo ni ha. Gusto nako ni nga butang, gusto nako ni nga tao sa akong kinabuhi. Amen. Pero kung naminaw ta pag-ayo sa pulong sa Dios last Sunday may gala, dili kita pwede makasalig sa ato ang kaugalingon labi na sa atong kasing-kasing nato. Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Now, mao na nga daghan kaayog mga young people and even uban nga mga Kristiyano nangaguba gyud ang ilahang Christian life nila. Because they did that which was right in their own eyes. Nya naa bihay giwarn ang pulong sa Dios mga higala no nga dili tanan nga nakuha nimo is maayo na para sa imuha. Kay basin ang katapusan ana kay dalan padulong sa kamatayon o dalan padulong sa kalaglagan. And that's what we see in our time right now. Daghag mga young people nga mga babae, daghag mga young people nga mga lalaki nga nangaguba ang ilahang kinabuhi. Kay balo ba mo nga ang number one gyud nga kuanon atakihon sa yawa ang number one aim sa yawa ang mga young people nga mga Kristiyano because you are the enemy of Satan. You are the enemy of Satan. Mo na nga ikaw ang iyahang target, ikaw ang iyang atakihon, ikaw ang iyang gusto nga dauton o gubaon. Now Satan knew that he cannot dili niya ma-possess, dili na niya maangkon ang imong kalag. Pero pwede niya madaot ug maguba ang imong kinabuhi gapon. If you are not careful mga higala, kung dili ka magkuan gyud, magmatngon sa imong kaugalingon ug kung di jud ka maminaw sa mga tambag gikan sa pulong sa Dios o gikan sa tambag sa imong mga ginikanan o gikan sa mga giwali sa imuha sa pastor gikan sa pulong sa Dios mga higala, mahulog jud ka sa litag sa yawa. Tinuod gyud akong gisulti, maguba gyud na ang imong kinabuhi. Ug ayaw niyo sulayi. Kay dili maayo ang kinabuhi basta ikaw malaglag ka o matumba ka. Lisod kayo ang pagbangon. Lisod kayo ang pagsakabalik. Apan dali kayo ang paglaglag mga higala. Maunay bantayan nimo, maunay hinumduman nimo karon nga hapon. Bisan kamo sa mga young adults nga mga ulitaog dalaga pa diri, pag-amping mo sa inyong kinabuhi. You know, kung namo diya sa gawas, pag-amping mo, pagbantay mo sa inyong kaugalingon, sa inyong mga kauban diha. Kay dili tanang ginakauban ninyo diya sa gawas, mga katawhan na sila sa Dios. Kita mo ingon ta mga yang kani para lang na sa mga teenager, para po na sa inyo ha. Kay balo ko mga higala, naamoy mga barkada nga sa dihang teenager ka pa hangtod karon, barkada gyapon nimo. Ug tungod kay barkada nimo sila ug barkada kanila ug naa sila'y tuyo sa imuha o kung imbitahon kanila, ingon na nasayod ko lisod sa imuha ang pagdumili sa ilahang mga imbitasyon. Pero kinahanglan og dapat gyud nga ikaw magmaysugon jud ka. Firm jud ka sa imuhang kuan nimo, sa imuhang pagtuo nimo.
Pag makita nimo nga dili tama og dili maayo ang ilang adtuan ug ang ilang mga buhaton na higala, ikaw dapat may kaisog nga mobalibad sa ilaha. Ampingan nimo ang imuhang testimony, ampingan nimo ang imong pagtuo, ampingan nimo imong kinabuhi. Kay higala sultihan ta mo, kanang kinabuhi nga imuhang ginadala karon o kanang lawas nga imuhang ginadala karon nga maoy gipasalig sa Ginoo sa imuha, higala sultihan ta mo ha, usara gyud na. Sama sa kung gingon siya, once ang imong kinabuhi maguba gyud na. Pag ang imong lawas maguba na, madaot na gyud na, maguba gyud na. O kinsa man ang gusto mo guba sa imong lawas o sa imong kinabuhi? Ang yawa man. Ang mga iya man aning kalibutan ni. Busa magamping ka o magbantay ka, magmatkon ka sa imong kaugalingon kay naa ka pa diri sa kalibutan, wala pa ka sa langit. We are on a spiritual warfare. We are facing a battle against ang ni mga spiritual nga mga higala, mga evil forces diri sa kalibutan. Amen. Kaning kalibutan, kaning mga unbelievers, kaning yawa, kaning mga evil spirit may dili ni sila mga friend nato. Ang mga Kristohano naman nakikigalaan ni nila. Pero sila wa man mo giisip nga mga higala mo nila. Kay kung higala ta sa mga evil spirit, sa yawa o kaning kalibutan nganong gupon man nila atong kinabuhi, nganong ipalayo man ta nila sa Ginoo. Nganong di man sila gusto nga mga lagad ta, nganong sa Ginoo, nganong di man sila gusto nga magsimba ta og sundo nato si Jesucristo. Dili ba ang tinuod nga higala mudala sa imo paduol diha sa Ginoo? Mao nay tinuod nga higala. Pero kung ang tao gani nga giisip nimo nga higala nimo maoy magpalayo sa imuha o mupugong sa imuha sa pagsimba, sa pagalagad sa Ginoo, sa pagsunod kang Kristo nga higala, dili na tinuod nga higala. Kung naay tao nga giisip nimo nga amigo nimo nya kay balo ka nga ang imong gibuhat dili tama, unya kanang tao nga imong giingon nimo nga amigo nimo nya wa siya ning badlong sa imuhang sala o sa imuhang mali nimo, di nimo na tinuod nga higala. Ikaw ra ang gatawag higala nimo na kay nganuman gitolerate niya ang imong ginabuhat. Ang tao nga tinuod friend nimo mga higala no, dili siya musugot nga magbuhat ka og dautan sa imong kinabuhi. Musaway na sa imuha, muprangka na sa imuha, brad, mali na imong gibuhat, brad. Di ba nagingon ka Kristohanon ka? Asa imong pagka-Kristohanon ana, ayaw na buhat na. Mao nay tinuod nga higala. Muprangka. Musultig tinuod. Dili ka nang maghilom-hilom lang. Ang yawa wa man gabuhatan sa tuwa. Ang kalibutan wa man gabuhatan sa tuwa. Ang mga unbelievers wa man gabuhat sa tuwa na. Kanang mga uban nga mga higala na nga giingon nato higala nato kauban nato sa trabaho sa eskwelahan may higala, wa man sila gabuhatan sa tuwa. Amen. Magbantay gid ta kamo mga young people no, bantayan ninyo na ang inyong ginabuhat sa inyong kinabuhi. Para sa nang bata pa kay ka, unya maguyab-uyab na ka. O tanawa tong kagingon ako sa inyo kaganina, 13 years old, 13 or 14 years old, duha ng anak. Barkada, uban-uban sa mga barkada. Did you know what the Bible says? The Bible says, a companion of fools shall be destroyed. Mao na itong message karong hapon, a companion of fools shall be destroyed. Iabi niyo mga Bible in Proverbs chapter 13 in verse number 20. Kini dili lang ni sa mga teenager, para po ni sa mga young adults o para po ni sa mga minyo na. Para ni sa atong tanan. Proverbs chapter number 13. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi mga igsoon sa Proverbs chapter number 13 in verse number 20. The Bible says, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Do you hear what the Bible says? A companion of fools shall be destroyed kuno. Young people, naminaw mo? Nadunggan ninyo ang gingon sa pulong sa Dios, a companion of fools shall be destroyed. Kinsa may company nimo, kinsa imo ang gina-accompany karon ba sa imong kinabuhi? Kinsa imong ginadikit-dikitan? Kinsa ang imong ginauban-ubanan karon mga higala? Kinsa imong ginasunod karon diha sa imong kinabuhi?
Are you really following Jesus? Are you really following His Word? Are you following ani mga godly nga mga Kristohanon sa imong life nimo? Kinsa ang imuhang ginasunod? Dili sa simbahan, oo, nakita namo nga ikaw ning join ka sa service. Pero kinsa gyud ang imuhang ginaisip nimo nga company nimo? Lahi ba ang companion o kanang friendship mga higala? Lahi man nagmeaning na. Kaya ang kung maghisgutan ning kuan, companion is one who keeps company with another or one with whom a person frequently associates and converses. Mao na company or companion. Usa nga nakig-uban sa lain o usa nga kanunay nga kauban sa usa ka tawo, kanunay nga kauban sa usa ka tawo o nakigstorya, sige ka istorya uban sa anak nga tao. So kaning companion lahi siya sa kaning higala. Lahi siya kay ang kaning higala isip kaila sa pagsalig. Ang pulong wala magpasabot nga panaghigalaay apan ang usa ka kauban kasagaran. So ang kampanyo kanang kauban nimo, kasagaran kauban nimo, sige nimo kauban, sige nimo kadikit. Dili ba kita ba no gikuanan ta gi-challenge ta sa word of God nga unsa man, be not conformed, do not be conformed to this world. Ang mga unbelievers, they are iya sa kalibutan. Ayaw i-conform imong life uban nila. Amen. Ayaw. Amin nyo, kumutan ako sa mga uban nga mayang people na to, it's very obvious nga ang ilang kinabuhi na conform sa kalibutan. You can tell it because may bawa ninyo na. I-find out agad ninyo parents, kinsa na ilang mga barkada, kinsa na ilang sige ka communicate, kinsa na ilang sige ka istorya, kinsa na ilang sige ginakauban nila. Amen? Kaya mo, ang kanang higala, dili na siya, ang higala, dili na siya as in may higala nga kanunay mag-uban, kanunay mag-istorya. I mean, magkita ta sa work, we are friend. Pero kay balo mo nga ang higala, dili sa tanan nga higayon, kanang sige sila mag-uban. Kung ang iyong tag-companion may higala, sige nimo kauban. Like for example, ang husband ug ang wife, sige mag-uban. Dili ba? Companion na sila. Muna madugay sa sinigi nila inuban, ang ilang mga dagway, nagkapareho na ang mga nawong. Dili ba? Mao na siyang kampanya. So tingnan mo, kung ikaw magsigi uban-uban sa mga buang nga mga tao, your life will be destroyed. Sige ka mag-uban-uban ng mga bastos ng mga tao, ikaw pud may gala, madugay, mabastos pud ka. Sige kag uban-uban ng mga tao nga kusog mamalikas, madugay, ikaw makakaton ka nga makapamalikas ka. Sige ka makiguban ng mga tao nga nagainom, madugay, ikaw pud mutilaw na pud ka, unya later muinom na pud ka. Makakaton man gyud ka sa ilang mga binuhatan nila, basta sige ka makiguban sa ila, sige ka sunod sa ila, sige ka makigdigkit sa ila ha. Ayun sa man ang resulta na destruction kay kana man ang giyon sa pulong sa Dios. Unya wa gid biya nagkamali ang Ginoo. Bisan sa atong time karon ang giingon sa pulong sa Ginoo more than pila na ka thousands of years ago mga higala, makita nato tinuod gyapon hangtod karon sa atong panahon. Sige ka makiguban na ng mga laagan, ng mga kamo mga teenager, laglaag, suri-suri sa mga barkada. Kaya balo man, wag gini ayo. Kamo mga parents, no, I advise you please, pamina mo sa mga parents.
Basta laglagan ni sa mga barkada niya kay balo mo, dili na mga katawhan sa Dios ang barkada sa iyong mga anak. Do not allow your children to go with them. Pero kung kauban nila puro na mga Kristiyano, allow them. Kung atuan sa inyong mga anak, isimbahan, fellowship, may gala, i-allow ninyo. Kung tapok-tapok sa mga Kristiyano, i-allow ninyo. Pero gani kung ang kanang manghagad gani sa inyong anak gani, muadto sa inyong balay, ang muadto dito, mga classmate nila sa eskwela niya, kay balum mo, naamoy kahibaluan na, nga dili na sila, mga katawhan sa Diyos. Ayaw ninyo tugtin yung anak. Kaya wala mo kay balo, unsa na ilang mga buhaton nila sa gawas. Labi na kung walay adult kauban nila. Walay mag-oversee sa ilaha. Kay kani mga teenager diri, wani mga mga tarong nga prinsipyo. Ang mga young people kasagaran are carnal, dili spiritual. Muna mga young people kinahanglan sila na ay maayo nga leader. Para maoy mo dala sa ilaha diya sa maayo o sa mga minaayo. Kaya kung mga young people lang tanan, mga teenager lang tanan, mga igala, wag yun na maayong padulngan. Magsabay, puro teenager, manglaag, yung nana. Pag nanay makita mga kauban nana, uy, gwapo lagi to. So, tanan mo adto dito. Okay, mag-split up sila, mga babae, mga lalaki nadiri, or mga lalaki sagol, babae, mga lalaki, babae. Puro mga teenager. Madugay, makakat-on na sila og mga dili maayo nga mga butang diya silang kinabuhi. Parents, dili kita magkumpiyansa. Kung kamo parents, nalain mo sa akong gisulti karon, no, ayaw gid mo kalain kay para ni sa kayuhan sa inyong anak. Kung nalain ka, sultian ta ka, mas nag-care pa ko sa imong anak kaysa sa imuha. Amen. Kung matame pa nimo, buhata tanan. Kay abi ninyo, pag inyuhan ng tugtan nimo kausa, tugtan nimo ikaduha, tugtan nimo ikatulo, pagka ikaupat, ikalima, pag di na nimo natugtan, masuko na sa imuha. Magrebelde na ngano man, natakda naman na sa iyahang mga barkada. So kinsa man ang maglabad og ulo ana ron? Kamo sa mga ginikanan. Stay word biya tano sa mga parents para sa itong mga anak. Ayaw ninyo tuguti ang inyong anak, masunog diya may gala sa kalibutan. Amen? Bantayan yun nato niya itong mga bata. Kay target yun sila ni Satanas. Amen? Kamu mga young people, pag batmon mo, pagbantay mo sa inyong kinabuhi, pag-amping mo, disiplinahan ninyo na ang inyong kaugalingon, disiplinahan ninyo ang inyong paggamit og cellphone, disiplinahan ninyo ang paggamit og Facebook, disiplinahan ninyo kinsa na ang inyong mga gina-entertain sa inyong messenger. Discipline yourself. Have some boundaries. Have some standards sa imong life nimo. Dili kay ka nang liberated kayo ka, nga open kay ka sa bisag kinsa. Grabe na yung mga Kristiyano karon, grabe ka liberated. Open sila mga igala sa bisag kinsa, bisag mga dautan, bisag mga unbeliever. Bisag kay balo sila, ang kana dili anak sa Dios, na ay mga binuhatan nga dili maayo. Amen. A companion of fools shall be destroyed. Kaya balo mamuasa na magsugod ang company sa communication man. Dapat ang imuhang company, ang imong companion nimo na ang Dios. Ikaw sige ka dapat makigistorya sa Dios. Ikaw po no, nagapaminaw ka sa pulong sa Diyos, dapat si God ang imuhang close kaayo sa imong life. Kay pag siya mga igala, ang close kaayo nimo, dili nimo tugtan nga naay mukuha og mudaot sa imong pakiguban sa Dios.
mo na ang kaning mga unbelievers, mga bad influence nga mga tao nga na mga bisyo, di gyud na sila maka abot sa imong kinabuhi kay di man na nimo sila dawaton. Mao man mo daot sa imong relasyon sa Ginoo. Have some standards. Put boundaries in your life. May pagbutang og hedge ba sa imong palibot nimo. Bisan katong mga kauban nimo sa una sa high school ka pa or sa elementary ka pa, kung sila gusto sila mga igala nga makikuan sa imuha, dapat naa kay standard, naa kay limitation, naa kay boundary. Pag mo cross sila, mulapas sila sa standard sa imong expectation para lang sa ila may igala, dili na pwede. Oy, dili na pwede, nilapas na ni. Dili lang tamaan. Kaya kung sudla ninyo, papaminaw mo ha, kung pasudlo ninyo may gala, pag makasulod gani na sa isa ka pultahan, masudla na niya tanan. Ang uban nga area sa imong kinabuhi. Naminaw ba mo? Pamilyar mo atong kuan, Trojan War? Ha? Nga ang katong mga kuan ba, mga Spartan ba to? Isa ganito? Spartan ba itong mga kalaban nila? Nakalimot man ko. Kaya ang kaning Troy may gala is kuan sila, known kayo sila sa ilahang wall nila. Murag Jericho ba, dili basta-basta masudlan og mga nasud, mga kaaway nila tungod sa ilahang kuan nila, sa ilang wall nila. So ang gibuhat atong kuan, kaaway nila, ambot sa itong grupo, Spartan ba to? Yan na. Ang ilang gibuhat, nagbuhat sila og kanang kuan, wooden horse. Dako kay nga wooden horse ba? So naa sila pagisabot nga for 13 days walay gubat nga mahitabo. So may kalinaw between sa Troy ug sa ilaha mga igala. So karon during that 13 days day nagbuhat sila og kanang wooden horse. So karon ning gawas ang mga Trojan unya nakita nila nangamatay ang ilang mga kaaway ba bisan walay gapatay, bisan walay mga kalaban. So abi nila nga gikuan kita gipagtanggol kita gikuan kita sa ato ang kuan gi-avenge gid sa ato ang Diyos ang ato mga kaaway nato. Unya nakakita sila dako kay nga wooden horse. Katong wooden horse may gidala nila dito sulod sa ilahang territory. Not knowing nga naa di ay mga sundalo dito sulod sa wooden horse. So nag-celebrate sila, nagsiesta sila, nag-inom sila, nagsayaw sila. After anang tanan nga mga activity may gala, nangaluya sila, nangatulog, nangahubog. Katong panahon nga tulog na sila tanan ug hubog na ang mga sundalo, didto nang gawas ang katong mga sundalo sulod sa wooden horse. Unya sila gipamatay sila, unya na besiege nila, na conquer nila may gala ang Troy, gisunog nila ang kanang city of Troy. Ingon ang ginabuhat sa yawa sa mga Kristohanon. Amen. Ang yawa magpatik-atik kuno ang yawa may gala, pero tanawa asa ka dalhon sa yawa, in the end dalhon ka sa kalaglagan, dalhon ka sa kadautan. Walay laing goal ang kaaway nato diha sa imong kinabuhi kundili gub-on niya ang imong kinabuhi. Kinsa maning mga buang, sultihan ta mo kinsa ang giingon sa Bible nga buang. Iabli niyo mga Bible sa Proverbs chapter 14 in verse number 1. Proverbs chapter 14 in verse number 1. Proverbs ba or Psalms Psalms chapter 14 in verse number 1. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa Psalm chapter 14 in verse number 1. Ang buang miingon diya sa iyang kasing-kasing, walay Dios. Kani mga buang mga dunot. Sila mibuhat og dulumtanan nga mga buhat, walay usa nga nagabuhat og maayo. Kita ninyo na, mao ni mga buang. Mga binuhatan na ni mga buang dili maayo. Unsa man ang mga buhat nga dili maayo, pastor? Kana makadaot sa imong kinabuhi, kana makadaot sa imong lawas.
Pareha ng mga tao nga nagapanigarilyo, pareha ng mga tao mga higala nga nagakuan og drugs, pareha ng mga tao basta anything nga makadaot sa imong kinabuhi, makadaot sa imong lawas, sa imong mga buang na sila. So in other words, kinsa man ning gitawag sa Bible nga buang? Kaning mga tao nga way Dios sa ilang kinabuhi. Usa ka mo mga young people, mga teenagers, no, bawal gyud. Kapila na nako ni gisulti sa inyo ha. Nga bawal gyud makig-uban, makigrelasyon sa mga dili magtotoo sama ninyo. Bawal gyud. Kinsay gaingon pastor nga bawal? Ang Dios. Bawal. Paminawan ninyo ang pulong sa Diyos. Kay ginatabangan ka sa Diyos. Ayaw pag-ahiya ang imong ulo nimo. Again, para sa mga teenager diri ha, ibalik na ko ning sulti kay nakadungog kog balita na mga teenager diri gauyab-uyab. Kabata pa nimo nya gauyab-uyab ka, unya ang pinakaapan pagyudra ba no wa jud kay utok ug wa jud kay kaalam, kay ang uyab pagyud nimo unbeliever pagyud. Nya labi na paminaw kung kamo nangalagad mo sa Ginoo, unsay nabutang sa inyong utok ninyo, manguyab og unbeliever kung ikaw nagsurrender ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo. Daot og utok. Ayaw mo kalain, pero daot ka og utok. Wa ka naguna-huna. Gubaon na niya ang imuhang pagsunod kang Kristo. Gubaon na niya ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Gubaon na niya ang imong pagsimba sa Dios. Kamu mga teenager, kabata pa ninyo, ano man ang musulod mo ana? Amen? Ayaw gyud mga higala. Ayaw gyud. Bawal gyud na. Gibawal gyud na sa Dios sa atoa makigrelasyon og mga tao nga way Dios sa ilang kinabuhi. Bisan pa nga magistorya na sila og Dios sa ilang, magistorya na sila bahin sa Dios. Pero kung kanang mga tawhana wa nay relasyon sa Dios mga higala, di gyud na pwede gyud sa mata sa Ginoo. Kinsay nagsulti ana pastor? Ang Dios ang nagsulti in tawo na, dili si pastor ang nagsulti in tawo na. Gipasa lang in tawo nako sa inyo unsa ang kabubuton sa Dios alang kaninyo. Paminawan ninyo ang pulong sa Dios. Naninguha ka nga unta ang Dios muduol sa imuha, unta ang Dios duol sa imuha, unta nga panalanginan ka sa Dios. And yet ginasupak nimo ang iyahang gusto para sa imong kinabuhi. Amen ba? Ayaw ninyo tugti nga ang mga unbelievers maura na muguba sa inyong relasyon sa Ginoo. Klaro kayong Bible, oh? Di gid pwede. Na mga tao nga way Dios sa ilang kinabuhi. Ikaw na kay Dios, yang imuhang kakwa nimo way Ginoo sa ilang kinabuhi. Unsaon man daw nimo na? Pwede ba mag-uban ang duha kung di sila magkasinabot? Di sila magkauyon? Dili sila parehos og pananaw sa kinabuhi? Dili sila parehos og kanang kuan may gala? Kanang abuton sa ilang kinabuhi? Kaya baluban mo no, mga young people. Abrihi gyud na ang inyuhang mga kuan gyud hunahuna ug sabtan ninyo pag-ayo. I-obtain ninyo ang good understanding. Naigi-impart nga knowledge sa inyo pero wa kay good understanding. Ang maayong pagpanabot paminaw, ang maayong salabutan kaalam na kung nasabtan gyud nimo unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha. It means may gala you nahimo kang maalamon nga tao.
Pero wa kay maayong pagpanabot. Bisan ikaw gitudluan na, giwalihan na, kay balo na jud ka na jud kay kahibalo ba? Mao ni ang gusto sa ngay pabuhat sa Ginoo para sa kuha, mao ni ang iyang plano para sa kinabuhi, ingon ani na. Pero wala nimo ginasunod unsa ang kanang nadunggan nimo nahibawa nimo nga plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi, iyang kabubuton para sa imong kinabuhi. Mo na nga bisan ikaw anak na ka sa Ginoo, ang ginatawag sa Ginoo sa imo buang gihapon ka. Gisultian na ka unsay maayo para sa imong kinabuhi. Unya wa nimo ginasunod, wa nimo ginabuhat. Unsa ba gyud? Tarong ba na og panghuna-huna ng mga yunana, mga igsoon? Dili gyud in tawon. Kay ang kaning mga buang daot manig mga pangisip, daot man ni sila panghuna-huna. You know, often ang atong nasabtan lang ni mga buang pareha ng mga uban dira nga nakita nato nga magyaw-yaw, magsigig katawa, dagan nagkalit. Inguna na para sa aton murag mao na ang buang. Pero kung inyong kuan na spiritual nga pagtulunan may gala, inguna na gyud ang kinabuhi sa uban nga mga Kristohanon. Kay dili man na normal ang ilang ginabuhat. Amen. Bisag way katawanan mo katawa. Bisag way ka istorya magsigyaw-yaw. Bisag dili dapat mudagan. Wala sa saktong pangisip. So sa spiritual life po nato may ingon ana pod. Sultian nata sa Ginoo. Mao ni ang akong kabubuton para sa imuha anak ha. Kani buhatan ni kay makaayo ni sa imo, makatabang ni sa imo. Para ikaw, makuan ka, ma-preserve na imong kinabuhi, ma-safety ka, ingon na. Unya may gala, kung di nimo nasundon og buhaton, bisag nasabtan na nimo, klaro na kay sa imong panguna-una nimo, unsa may tawag ana? Unsay tawag sa buang, wala sayang saktong panguna-una. So ang Kristohanon nga wala gabuhat sa unsay nasabtan niya nga kabubuton sa Ginoo para sa iyang kinabuhi, buang pud na kay wala sayang saktong panguna-una. Nganong musukwahi man, nganong mutipas man. Unsa di ay ang gihatag sa Ginoo nga pulong niya para sa imo? Makadaot siya para sa imo ha? Kung makadaot ayaw ninyo sunda, pero kung makaayo, maoy dapat sundon og buhaton ninyo. Grabe no, perverted ang mind sa mga uban nga mga Kristohanon. Ang katong makadaot mo'y buhaton. Ang katong maayo maoy dili buhaton. Muna daghag mga young people na nga daot, nga guba ang kinabuhi. Kinsa ni mga buang, mga tao nga way Ginoo intawon sa ilang kinabuhi. You know, it's time for the others here to stand alone. Kung halos ang imong mga barkada may kapaminaw, kung garo wa pa kay higala diri sa simbahan, kay ang imong mga higala nimo puros mga unbeliever, panahon na nga bulagan nimo na sila. Paghimo og kanang higala gikan diri sulod sa iglesia sa Dios. Pagporma higala nga mga anak sa Dios, kay anak man ka sa Dios. Gamiton pa nato ng prinsipyo nga si Kristo manggani pastor, friend manggani siya sa sinners. May man to si Kristo, Diyos man to, ikaw Diyos day ka. Manluluwas day ka. Dapat yung si Kristo makihigala gyud kay ngano man. Ang tuyo niya, luwason man niya tanang tao. Ikaw sa imong pag-uban-uban na ng mga unbeliever, mga higala, natarong ilang kinabuhi. Nakabig nimo sila sa Ginoo. Na-impluwensyahan nimo sila. Napaundang nimo sila sa ilang bisyo. Napaundang nimo sila sa ilang pag-inom-inom. O basin ikaw natakdan sa ilahang mga binuhatan. Amen. Paminaw gid mo. Kay di na ni ako ang nag-istorya sa inyo ha. Pulong na ni sa Diyos.
Sa tinuod lang ang mga dagway sa mga uban nga mga young people ba no? Tanawon ninyo karon, grabe gyud. Hulagway gyud siya sa kalibutan gyud. Image gyud siya sa kalibutan. Ilang nawong, ilang ang ilang may ilang panamit, ang ilang buhok tanan gyud. Ang ilang nilakwan, ang ilang inistoryahan. Hulagway gyud, image gyud siya ba sa kalibutan. Na-impluwensyahan gyud og maayo ang mga katawhan sa Dios aning kalibutanan ni. Tanawa ra gud ng Kristiyanon nga mukuan kanang mulain sa kalibutan. Matarong man ang iyahang kinabuhi niya, muhayag ang iyang kinabuhi, ang iyang panagway niya. Matarong ba? Kay balo mo may gala to be honest kung ako muadto ko sa kalibutan, mausab man niya ako ang image nako. Magpataas man siguro sa akong buhok siguro. Siguro makakaton siguro ko magpabuslot diri sa akong dalunggan. Basin mga igala no nga, makakaton siguro ko nga mag-inom. Unya akong naong siguro hugaw kayo. Haggard kayo. Ingon ana ang mahitabo basang Kristiyanon muadto sa kalibutan ug makiguban sa kalibutan ug magsunod-sunod sa kalibutan. Makita ninyo no kanang mga tawo mag-iingon nato, gila nato nga mga Kristohanon, ha? Unya karon wala na diri sa ato ang simbahan may gala, tanawa ra gud na ang ilang lifestyle karon. Kay balo ba mo nganong naingon ana ang life sa mga uban nga mga young people nga Christian karon? Because they are being influenced by the unbelievers. Amen? Kinsa pa ni mga buang. Tanawan niyo Proverbs 1:7, mga igala. Proverbs 1:7. Ang Bible nag-ingon din sa Proverbs chapter 1 verse number 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tanawa ang sunod. But fools despise wisdom and instruction. Ang buang kuno no nagatamay siya, nagabiyay-biyay siya sa unsa kaalam ug pahimangno. Unsa pa? Proverbs 1:22. Next, verse number 22. How long, ye simple ones, will ye love simplicity, and the scorners delight in their scorning. Tanawon sunod, and fools hate knowledge. Unsa man ni mga igalang ni mga buang, kaning mga buang man no, fools are tanong sa man siya, kaning hate nila ang pulong sa Dios. Those who hate the word of the Lord are fools. Kanang gina-mock nila ang word of God, ginakatawan nila ang pulong sa Diyos, dili maganahan na magsimba o maminaw sa pulong sa Diyos, mga buang na sila. Una naay mga kuano paminaw mo, kanig gyud ang nahimo gyud nga kaning sa tawag ani. Mao gini nahimo gyud nga tunok. Thorn ba no? Tunok sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga either lalaki or babae nga minyo na. Ngano man katong dalaga pa sila o litaw pa sila no nanguyab man og kanang tao nga way gugma sa pulong sa Dios. Di ganahan magsimba kay di Kristohanon. Di namunga ang ilahang mali nga desisyon. Amen. Makiguban ka ni mga tao nga walay interes sa pulong sa Dios, mga tao nga di ganahan maminaw sa pulong sa Dios, may gala paminaw madugay, may gala ikaw pod mga igsoon matakdan sa ilang kinabuhi og madugay maguba na imong kinabuhi. Malaglag ka kauban nila. Nayuban nga mga Kristohanon, they are pretending, ba no? They are just pretending. Oo, nagaani sila, nagasimba sila, kauban nila mga Christian diri, pero ang ilahang mga company sa gawas, puros mga unbelievers. Company ha? No wonder nga nung wala sila kanang gahom sa ilang Christian life. No wonder nga nung wala sila influence. Dili gyud ikatingala mga igala nganong wala kay influence, wala naglihok ang Holy Spirit, dili active ba ang work sa Holy Spirit sa imong life,
dili dayag ang mga bunga sa espiritu diha sa imong kinabuhi. Paminaw, tungod kay ang imong company mga buang nga mga tao. Pag ikaw leader ka diri sa atong simbahan or whatever, unsa ang imuhang kanang posisyon diri sa simbahan or privilege or responsibility sa church, if you have a company of fools may gala, wala gyud influence nga mahatag nimo sa mga uban nga mga Kristiyanon diri. Patay ang imuhang testimony, patay ang imuhang kuan nimo. Influence nimo. You cannot influence other Christians may gala to draw closer to God. Kaya nga naman, ikaw mismo na kay kabuang diya sa imong kinabuhi. So, unsa may solusyonan ni? Putlon yun nimo na imong connection nimo sa ilaha. But that doesn't mean dili nimo sila higala. You can still be friends with them but not i-company sa ilaha. Kaya di man sila mga katawan sa Diyos. Do you understand what I'm trying to point out sa inyo mga igsoon? Manano nga naiuban niyo diri paminaw. Tungod kay ang ikaw na impluwensyahan ka sa mga unbelievers, ang imong masulti bahin sa mga butang sa Dios, sa pagsimba, even sa kaning fellowship sa mga Christians, boring. Boring. Di pareha sa kuan, gapo tong sa gawa sa akong mga barkada nako kay pwede mi magbuhat bisan unsay gusto namo. Unsay gusto namo mabuhat namo. If we want to drink, we can drink. If we want to smoke, we can smoke. Kung gusto mi mang babae, pwede kaayo. Walay mo bawal sa mo. Maunay gwapo. Sa church, may mga limits. Di man nimo mabuhat tanan. Alangan kay unsay gusto nimo buhaton, mao man gusto sa imong unod nimo. Di man na tama. Naanad manggug ka kay sige kag dikit sa mga tao nga dili iya sa Dios. Mara pag muani kag simbahan, ang tawag nimo sa mga fellowship diri sa simbahan, way lami, boring. Wanay mas enjoy ani? Ngano man, na-possess ka sa espiritu aning mga unbelievers. Kay sige gihapon kag connect sa ilaha o. Sige gihapon kag connect sa ilaha. Kay balo mamo nga wala na classmate nako sa high school nga nakig-communicate sa kwa karon. Kay di po ko interesado mga igsoon. Kay balo ko asa na padulong na ilahang mga gusto nila. Una di sila ganahan sa kuha. Nguban ang mga classmates sa elementary, high school, friends magyapon ako sa Facebook. Pero wala sila nagka-communicate sa kuha. Kay balo sila Kristohanon ko. Nabay kahadlok ang mga unbelievers sa inyo ha? Mga unbeliever niyo, mga classmates sa una. Meaning to say ba, what I mean kahadlok, baka nang naba sila respeto sa imo ha? Naba sila respeto sa imong pagka-Kristohanon? Nga dili lang kanila isi-isihon og kanang painom? Dili lang kanila isisihon og kanang pasigarilyo or patilawon aning mga unsa pa na mga shabu or mga cocaine dira? Kay ang tao man kung ganay respeto sa imuha mga igala, di gyud na sila makahimo sa pagsulay sa imuha, brado to sulay yo. One shot lang, di gyud nakahimo gyud nana. Nga naman taas kay respeto sa imuha, bisag sila maulaw sila muhagad sa imong inom. Kay nga naman, kay balos sila, anak ka sa Diyos. Dapat ka respetuhon. Pero pag ikaw ginaisi-isi lang ka, sorry ta, lakaw ta. Nga muuban dayon ka, wag yoy respeto na sila. Nagpasabot wa sila respeto sa imuha. Parihara ka sa ila, ubos pag yun kailang pagtanaw sa imuha. Do you think maguban ka sa ilaha, you will tell them that you are a Baptist, you are a Christian? Dili siguro ba? Maulaw man ka.
nga musulti sa ila nga ay Kristohanon ako. Sige, makakuban-uban sa ila ha. Kay mas hasang ila mga binuhatan, mao man po'y gusto nimo buhaton. Natakdan man ka sa ilang espiritu. Mo nang Kristohanon nga ingon ana ang ginabuhat pag muanhi na og simbahan wa gyud nay kinabuhi mga igalang kung magsimba sa Ginoo. Ngano man na demon possess. Nasudlan og daotang espiritu, mao nay tinuod nga nasudlan og daotang espiritu. Nga bisa mo anig simbahan, musulod, murag allergic kayo siya. Dili siya mahimutang, dili siya komportable, dili siya malinawon, dili siya happy. Mura siya naipit, mura siya lahi siya. Kanang aloof siya. Wala siya kalinaw nga makiguban, makigstorya sa mga Kristohanon ba? Nga Kristohanon man unta siya. Pero nganong lahi ang iyang espiritu, lahi ang iyang feeling, lahi mga igalayang makiiyang pananaw niya. Tungod kay naposes sa demonyo. Unya pag muadto na sa kalibutan, hala, happy kay na siya. Saba kayo na siya. Hello? Ngano man daw nga mag-uban-uban ka na mga tao nga way nga di ganahan magsimba sa Ginoo. Nga di ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Ginatamay niya ang mga pagtudlo o ang mga pahimangno o ang mga kaalam gikan sa pulong sa Dios. Ngano makigamigo man ka na sa ilaha? Ngano nga makigdikit ka na sa ilaha? Kamo mga teenager. Kanang imo ang mga ka-chat nimo da sa Facebook o sa Messenger. Daghan dira sa ilaha, walay gugma sa pulong sa Dios. Apan imo silang gina-communicate. No wonder gahi na nimo kasing-kasing karon. Ning gahi na tungod kay nasudlan nagdaotang espiritu. Gipossess ka. Amen. Muna naluya ka. Higala magbantay gid parents. Ang akong pangutana base ng ang akong isulti base ng inyong mga anak ba na impluwensyahan na sa mga tao nga iya ning kalibutan na. Mao na ang behavior sa imong mga anak, ang attitude sa imong mga anak, ang espiritu sa imong mga anak, ang dilihukan sa imong mga anak. Sama gyud aning mga giingon sa Bible nga mga buang, nga gitawag buang. Parents, ayaw mag-surrender sa inyong mga, para sa inyong mga anak. Ayaw mag-surrender para sa inyong mga anak. Keep praying for your son, keep praying for your daughter. Uphold them in your prayers. Keep teaching them, keep reminding them. Remind them. Tell them the truth, tell them what is good for them. Kaya pinyo ka na mga tao nga nadala na bitaw, nadadani na ba sa dili bitaw maayo, no? Masuko naman na pag imuha ng maistoryahan higala. Pero ayaw og kanang undang gihapon. Kung giampuan na nimo na imong anak, ayaw kahadlok nga mo istorya ka sa ilaha sa unsay makaayo para sa ilaha. Bisag di sila ganahan. Ayaw og submit, ayaw og surrender dira sa imong anak. If you truly love your children, ayaw sila i-give up. Hangtod buhi ka. Now, kung kwaon na ka sa Ginoo niya, wag gyapon sila nagbag-o mga igala. Ilaha na gyud ng tulubagon sa Ginoo. Pero kuto buhi ka mama og papa paminaw, padayon gyapon kung nakita nimo ang imong anak wa gabuhat og tama. Kay balo manggug ka unsa ang konsekwensya na. Di ba kita sa mga parents, mas makita nato
ang katapusan para sa tuang anak, dili ba mas makwanta ba, mas matured man tag hunahuna, tama? Kani mga bata wala man ni sila kuan. Kay kana sila unsa ang kanang kuan maayo pa say mao ra gyud na ilaha. Kung sa ila nakita karon mao ra gyud na pero wala sila gatan-aw sa unahan. Pero kita sa mga parents namon gud tay concern sa future para sa tong mga anak, tama? Munang kanang mga bata na to, pagkasab-a na to, badlungo na to na sila, malain na, masukay, wa pa na sila kasabot. Blind na sila sa mga consequence. Pero later mga igala, kung dili ka muundang hangtod buhi ka, ha? Hangtod buhi ka, ayaw gyud undang mga igala, padayon gyud. Hangtod matulid, hangtod mga igala, makasabot na imong anak, hangtod mahayagan na yang una-una, hangtod siya na mismo ang mag-decide nga ako aning tarungon ang akong kinabuhi. Amen? Kay daghan kay mga teenager diri kamo mga teenager grabe. Grabe kabililho na inyong kinabuhi in tawon. Giandaman mo maayo kayo para sa Ginoo, ayaw gyud ninyo nagdaota o gubaa mga higala inyong kinabuhi. Mamiss ninyo ang panalangin nga giandam sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Amen? A companion of fools shall be destroyed. It's time mga higala to contemplate sa mensahe nga to ang nadunggan karon. Mga uban nato din, mga lalaki din, mga babae din, tanan, bisag kita sa mga parents ba, no? Ingon na, put some boundaries. Ayaw abrihi, no? Pagbutag kural, pagtaod og kural, palibot sa imuha mga higala. Amen. Protektahin ninyo ang inyong kinabuhi. Kaya naay gusto mo daw na ang yawa. Amen? Doko atong mga ulip yung nato itong mga mata. Kung dili ka gusto nga maguba na imong kinabuhi, ayaw pag-uban-uban ani mga buang nga mga tao. Ayaw pag-uban-uban ani mga buang nga mga tao. Kinsa man yung mga buang, mga tao nga way Ginoo sa ilang kinabuhi. Kani mga tao nga walay interes sa word of God, ginatamay, ginabiay-biay ang pulong sa Dios, ginakatawan, ginakantsawan. Wala ginapamina, wala ginabasa. Wala ginasunod, mga rebellious, mauna sila. Ayaw ko nung uban ana nila. Ani mga tao nga nay mga bisyo, mga tao nga nay mga binuhatan nga di maayo. Especially mga unbelievers o mga backsliders. Kani mga backsliders karon no, natakdan lang man gina sila. Muna na ngayon mga nanga-backslide kay natakdan sila. Sa mga backslider pod siguro or basin sa mga uban nga mga unbelievers. Ikaw pod ma-backslide po ka. Kung ikaw magpatakod ka. Pangayog tabang sa Ginoo Kristohanon. Pangayog gyud og tabang sa Ginoo. Liguna gyud na ang imong kasing-kasing nimo. Ipakita gyud nga tinud-anay na imo ang pagtuo diha kang Hesukristo. Father in heaven, salamat sa mensahe. Please move the invitation this afternoon. Lord, help your people here. Mga teenagers, mga young adults, mga married, mga elders diri Lord God, seniors, Lord, kinsa man diri Ginoo nga makatawhan nimo Lord tabangis sila Ginoo. Kaming tanan tungod kay napami dinhi sa kalibutan, napalibutan mi og daghan kayo nga mga tentasyon, napalibutan mig daghan kayo Ginoo nga mga dautan nga mga butang, napalibutan mig daghan kay nga mga dautan nga mga tao. Nga gusto Ginoo mo kawat sa among devotion diha sa imuha, gusto mo guba sa among relasyon diha sa imuha, gusto mo daot sa among fellowship diha sa imuha. Lord, tabangi ang mga katawhan nimo dinhi nga dili sila Lord God madani ani nila. Dili sila madani ani mga buang nga mga tao. Kaniya dinhi sa kalibutan. Kay daghan kay mga Kristohanon karon nahimong mga buang pod tungod kay sila nagpa-impluwensya mingsunod sila ani nila
Nagsigig kuyog ani nila, nakigrelasyon ani nila, nagsigi og kanang uban-uban ani nila, nagsigi og kaning communicate ani nila, and that's why ang ilahang kinabuhi karon dili na tulid og tarong. Tungod kay napossess sila sa ilahang mga espiritu ug batasan. Lord, tabangi imong mga anak dinhi, tulira balik ang ilang kinabuhi, ibalik sila sa imong kabubuton ug sa imong dalan, Ginoo. Tuguti nga dinha sila maglakaw ug diha sila magpabilin. I pray this in Jesus' name. Manindog ta mga higala.